Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ilang pangunahing bilihin ang posibleng magmahal din. Kaunay niya, mapanayam natin si Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Stephen Cua. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Good morning. Pakipaliwanag po sa ating mga manonood, mamimili, paano ba maapektuhan itong krisis sa Middle East, itong paggalaw ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Kapag gumalaw ang presyo ng crudo, no, in any country, no, I guess, no, talagang and you import the way we do, no, talagang gagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin, no. Labor, electricity, fuel, no. Kapag gumalaw yan, galaw lahat ng presyo yan, sigurado. Ano-anong produkto ang maapektuhan o naapektuhan na ba? Lahat ng produkto maapektuhan, no? Hindi pa naman naapektuhan ngayon. Okay. May stocks pa naman from from before, no, bago naggulo sa Middle East, no. Pero yun medyo kaya nga huwag tayong nagmamadaling mag-panic buying, no. Okay. When we do that, nakatulong tayo sa pagtaas ng presyo. Relax lang tayo. If you wanna buy, maybe buy 15% more than what you normally do, no. You wanna be on the safe side. Pero don't buy more than 20% or up to 50, don't buy up to that, no? Kasi hindi naman kailangan no? Okay. Kaya para we give time for the production people to come up with more stocks, So, with more goods. kailan mararamdaman yung adjustment ng presyo? Next month or Mayo pa? Well, depende, no? We have 50 days stock as we speak. I guess mga 48 days na lang ang stock natin ng fuel, no? Ng gas, no? Kung magmamadali tayo maglagay at puno ng gasolina palagi, no? Or nag-i-imbak tayo ng gasolina, lalong, mawawalan tayo at siyempre pag-order, di naman kagad dadating yan. Lalo nagkakagulo doon, di wala kang daanan, no, ang crudo para umabot sa bansa natin. May nakakarating na bang report sa iyo na may nananamantalang negosyante sa mga presyo ng pangunahing bilihin? Well, nababalitaan ko lang pero hindi direct, no, hindi first hand, no. Okay. Yung iba, balita ko lang, medyo nag-limit ng number of items, lalo na yung mga mabilis na maubos, no? So, siguro up to 10 pieces, ganun ang ginagawa nila. Para makontrol ang tao, no? At hindi yung pabalik-balik, nagmamadali, kumuha, no? Oo. Dahil mahal ang gasolina, hindi pwede pabalik-balik ng tao. Diba? Okay. Kamusta coordination with the Department of Trade and Industry sa presyo at supply? Okay. Bukas ng alas 10 ng umaga, meron kaming Zoom meeting, no, with the National Price Coordinating Council ng DTI, no, para pag-usapan kung ano ang nangyayari at paanong dumiskarte, no, together, no, na para hindi naman matakot ang tao at biglang nagmamadaling mamili, no. So, relax lang tayo. Alam ko, impending yung pagtaas ng presyo pero wala pang abiso kahit na sinong manufacturer nagsabing magtataas na po kami. Oo. Kamusta presyuhan sa probinsya po? Ito ang problema sa probinsya, delivery, no? Distribution, no? Kasi yun na nga, yung gasolina, lininimit ng ibang gas stations. Oo no? nga. So yung mga trucks, di makadeliver yung mga ibang trucks. Yung iba naman, may oras, nagsasarang maaga. So because of that, disrupted ang distribution. Kaya siguro yung ibang probinsya, medyo baka mas maagang mawawalan ng certain stocks. Pero again, everybody's doing what they can. We're trying to alleviate. We're trying to, gawin natin mas komportable ang sitwasyon, no? Opo. So let's all cooperate para we're waiting for government to come up with the proper guidelines from each sector, no? Kahit sa ospital, kahit sa eskwelahan, kahit sa para medyo, hindi tayo nagkakagulo. Paalala na lang po sa uli sa nabanggit nyo, panic buying o yung mga planong mag-hoard. Huwag tayo mag-panic buy. The more we panic buy, which means, buying unnecessarily, mga hindi natin kailangan or more than what we normally need, no? Ang mangyayari niyan, maubos ang mga produkto sa shelves ng supermarkets. Dahil number one, nobody expects war the way it happened, right? So, di wala kaming stocks. Ang stocks namin, good for 3 days, 5, 7 days, no? So, kapag nagdoble ang demand, doble ang binibili nyo, in 2 days, ubos na yung stocks namin at hindi makakarating kaagad, no? Ang mga produkto, mga orders. Sabay-sabay kami lahat order, di ba? So, relax lang tayo. Huwag tayo nagmamadali. Hintayin natin ang proper guidelines mula gobyerno. We have to act together para magandang mas, again,
komportable for everybody, lalo na yung mga walang pondong pagbili ng more than what they need. No? Salamat po, Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated President Stephen Cuba. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.